Mga ka-showbiz, panalo sa advertisers, ABS-CBN talo ang GMA7. Nakakatuwa ang mga netizen sa X dahil sila mismo ang nagbibilang ng ads ng mga primetime teleserye. Halos doble nga raw ang bilang ng ads ng teleseryeng The Iron Heart na umeere sa TV5 kumpara sa katapat nitong programa sa GMA7 ang Royal Blood. Sa episode ng pinagbibidahang teleserye ni Richard Gutierrez ay meron itong 64 ads habang 37 naman ang ads na umeere sa katapat ng programa. Ang FPJ's Batang Quiapo naman ay merong 84 ads versus 50 ads sa katapat nitong Voltes 5 Legacy ng 7. Ayon naman sa Nutam ratings ng Nielsen Philippines, ang teleserye na pinagbibidahan ni Coco Martin at Lovie Po ang nangungunang programa sa bansa. Nagkamit ito ng 13.8% nung sumunod ang 24 oras na may 13.7% at nasa ikatlo naman ang Voltes 5 Legacy na may 12.8%. Di rin nagpahuli ang Dirty Linen na maski late time slot ay tinututukan pa rin ng viewers dahil sa intense story at acting ng cast na pinangungunahan ni Janine Gutierrez. Merong 47 ads ang August 14 episode dito kumpara sa 23 ads ng kabilang Unbreak My Heart na co-produced ng ABS-CBN, GMA7 at VIU. Na gumawa rin ng record ang nasabing episode na may all-time high concurrent views na 166,000. Inaasahang mas mataas pa ang concurrent views nito lalo pa at nasa huling 2 linggo na lang ito. Hindi rin napigilan ni Felipe Gozon ang matinding pagbaba sa kita ng GMA Network dahil ang mga kita sa advertising ay bumagsak ng mas malalim sa unang kalahati ng 2023. Ang tubo ng GMA ay lumaki ng 2.8 billion o 71% year-on-year habang 1.18 billion pesos sa unang 6 na buwan ngayong taon. Ang figure na ito ay mas mababa sa pre-pandemic na kita ng GMA na 1.34 billion pesos noong 2019. Isang panahon kung kailan ito naglaro ng pangalawang fiddle sa katunggalin nitong ABS-CBN sa karera para sa advertising. Napanatili ng GMA ang 72% market share sa Metro Manila simula nang mawala ang prangkisa ng ABS-CBN ng Pamilya Lopez noong 2020. Inuugnay ng GMA ang 3.5 billion pesos o 28% pagbaba sa advertising at consumer sales nito sa kawalan ng political ads. Kaya ang kabuwang bilang ay 8.46 billion pesos para sa unang kalahati. Kapansin-pansin, ang mga benta ng GMA ay nahuli sa ABS-CBN na nag-post ng 8.8 billion pesos sa pinagsama-samang kita na higit sa lahat ay nagmula sa paglilisensya at syndication ng content library nito. Inamin ng GMA na ang mga kita sa ads na tinatawag na lifeblood ng kumpanya ay pinakamahirap na tinamaan dahil sa kawalan ng mga placement na may kaugnay sa halalan ngayong taon.